Ito, kilala po ninyo ito, mga kaibigan. Siyempre, sino bang hindi makakakilala dyan? Abogado, dating sekretary, Harry Roque. Ayan o, parang pumayat na yata si Harry Roque. Saka iikot sa kung saan-saan lugar sa labas ng bansa. Kaya ko po pinapakita itong picture na ito para maalaala nyo. Yan si Harry Roque. Okay? Na hinahanap ng Quadcom, na hinahanap ng mga kongresista. Kasi yan po ay under investigation ng Quadcom tungkol doon sa kanyang di umano'y mga kayamanan na dapat ipaliwanag niya kung saan galing. At isinasangkot siya sa operasyon ng Pogo noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Yan po yung issue na siya dahilan kung bakit biglang nawala yan at umikot-ikot yan sa kung saan sa mga bansa. Pero pagkatapos po ng ilang buwan na hinahanap ito, kasi meron po yung pinapa-aresto po yan ng Kongreso dahil nga lahat ng pagkakataon ibinigay sa kanya, inimbitahan siya, merong tawag niya, sinupwena siya, lahat to, at hindi dumating, walang coordination, hanggang sa mag-recess ang Kongreso, wala talaga siya. Nagtago, madalit sabi. Ayan. Pero, dahil nga po na may nangyari kay dating Pangulong Duterte at nahuli siya at nakakulong dyan sa ICC, biglang lumutang, biglang lumabas, at nandun si Harry Roque sa Europe. Ang mga report ng immigration ay nasa Singapore, nasa Dubai, United Arab Emirates, nagpunta ng Japan at nagtry daw papunta ng Amerika pero hinarang ng Japanese government. Yan ang sinasabi ng immigration. At ngayon ay biglang nasa Europe na. Okay? At nagpipresenta or kinuha, kung hindi natin alam kung anong estado, bilang abogado ni dating Pangulong Duterte doon sa kanyang kaso diyan sa ICC. So madalit sabi, sa halip na siya bumalik ng Pilipinas para kanyang harapin ang problema diyan sa Kongreso at yung kanyang problemang kaso, yung kanyang kasong qualified human trafficking, dahil siya nga ay kinasuhan ng PAOK. Ano ba yung PAOK? Presidential Anti-Organized Crime Commission before Department of Justice, na ngayon ay nasa prosecution service na po yung kasong yan. Non-bailable offense yan. Wala namang warrant of arrest pa kasi nasa DOJ pa. Pero meron siyang obligasyong bumalik ng Pilipinas magpaliwanag pero hindi niya ginagawa. Ngayon biglang lumutang. So ano yung masasabi diyan? Di ba, hindi ba pang-iinsulto yan sa Philippine Congress? Sa DOJ, hinahanap din siya ng DOJ. At higit sa lahat sa mga Pilipino. Kasi kung dahil siya ay abogado, alam naman niya ang rule of law, di ba? Alam niya ang proseso, hindi niya sinunod. Tapos ngayon, lumutang siya at ang kanyang ipagtatanggol at haharapin ay yung kinakaharap ng kanyang dating amo na si Duterte. Okay? So, di ba, ano sa tingin ninyo? Di ba naka-insulto yan? Hindi ba parang sabihin na natin, ikumpara natin na parang sinasampal ng katotohanan ni Harry Roque ang Philippine government, ang Philippine Authority, na kawalan ng respeto sa aking opinyon dahil sa kanyang ginawang paglutang na ito. At marami ngayon sinasabi siya tungkol sa rule of law, tungkol sa proseso. Diba? Nananawagan siya sa international community at sa mga Pilipino, sundin ang proseso sa kaso ni Duterte. Pero siya mismo mayroong problema, hindi sumusunod sa proseso. Sabihin na natin, tinakasan, nilayuan at hindi talaga nagpakita until now sa mga otoridad. O di ba? Ano yung masasabi dyan? Okay? Ayan. Sige. Any comment, reaction, malaya po kayo. So, ang reaction ko po dyan ay etong si Roque ngayon ang pinakamakapal ang mukha sa balat ng lupa sa kasaysayan ng Pilipinas na masasabi nating pro-Duterte. Ayan, siya ang pinaka kapalmuks talaga. Kasi nga po, saan ka ba naman nakakita na naghihiyaw ka, ikaw ay puro ka petisyon ng patas at due process, pero ikaw mismo tinakasan mo yung due process dito sa Pilipinas. Meron siyang kaso pero ayaw niyang harapin. Ala Duterte din na mga allies, 'di ba? Sino ba yung mga allies ni Duterte? Si Tebes. 'Di ba? Tumakbo.
O, si Bantag, tumakbo. O, pangatlo tong si Harry Roque na tumakbo. O, susunod niyan, pati yung mga vlogger na kinasuhan ni General Torre, mga magtatago na rin yan. Duterte legacy, Duterte style. Diba? Kasi alam niyo po, ito yung hindi nakikita ng mainstream media. Ito yung hindi nakikita ng ating mga kababayan na pro Duterte. Na puro sila panawagan ng patas na pagdinig. Puro sila panawagan ng due process. Puro sila panawagan ng alam niyo yung may mga mali daw doon sa paghuli kay Digong. Diba? Illegal. Mga ganyan Pero, yung taong sumisigaw, yung taong nagsasalita, meron din kinakaharap na kaso na tinakbuhan niya. Narinig ko nga doon sa sa isang video ni Bongo. Hindi daw magtatago si Digong. Wala daw planong magtago si Digong. Kasi nga, 'di ba, hindi niya napaghandaan. Ang akala nila fake news na merong warrant of arrest ang ICC. Hindi nila alam na pag-uwi ni Digong from Hong Kong ay dadamputin na. Pero kung merong yan talagang katotohanan na nagsabi na ang Interpol o ang ICC o ang ating gobyerno na meron na talagang warrant of arrest na inilabas at anytime kapag umuwi si Digong ay huhulihin na. Tingin niyo ba uuwi pa yan? 'Di ba? Ano sabi ni Harry Roque? Hindi, wala ikang warrant of arrest ng ICC si Digong. Ang lumabas ikang warrant of arrest ay local case niya. Yun daw local case, yung sa inciting to sedition. Oh. Tapos mamukat-mukat natin, paglapag ng Cathay Pacific flight na lulan si Digong, dun pa lang sa eroplano, hinuhuli na siya. Diba? Grabe ang fake news. Pag-usapan natin naman ay, balikan natin, hindi ho talaga, anong tawag dito, makakalimutan kaagad at matagal-tagal pag-uusapan. Pero yung init dito sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Dati po, kung di ako kakamali, nabanggit ko na, iba ang proseso, okay, sa International Criminal Court kumpara sa local court natin sa Pilipinas, dito sa ating bansa, ng iba't ibang kaso rito sa atin. Dito sa atin sa Pilipinas, okay, sa prosecution's office, prosecution pa lang o investigasyon pa lang, marami na hong nangyayari. Nadidismiss ka agad, may mga napupolitika, naggagapangan sa koneksyon, kuminsan nadidismiss dahil sa na-influensyahan yung mga naghahawak ng kaso, hindi ko naman nilalahat. Sa ICC po, walang ganon. Sa ICC nakatutok ano ang kaso mo, ano ang ebidensya ng complainant, okay, at yun ang tatalakayin. At ibibigyan kaagad-agad ng karapatan ang defense counsel. So, in other words, walang pakialam sa local politics ang ICC dito sa Pilipinas. Ano man ang init ng politika, mag-rally tayo araw-araw, mag-press conference araw-araw, kondinahin ang proseso, kondinahin ang gobyerno ng Pilipinas, walang pakialam dyan ang ICC judges. Kasi iba yung kanilang. Ang batas lang nila ang sinusunod kung paano imbestigahan at gawin ng trial sa mga kasong crime against humanity. Kung yung mapapansin dun sa una po, pre-trial, nakita nyo ibang-iba. Direct, sa ating observation, direct to the point ang sagutan, walang paligoy-ligoy. Kaya muli, na-advise ko ho, hindi man nyo hinihingi sa aking sariling opinion, araling mabuti nating lahat. At aralin ding mabuti ng mga defense counsel ni dating Pangulong Duterte ang proseso. Yan po ang mali nitong mga depensa ni Duterte, mga kasama niyang abogado, lalo si Medialdea. Akala yata ni Medialdea nasa Philippine court siya na pwede ang mga marites, pwede ang mga fake news at pwede ang mga paninira. Diba? Ito ngang si Harry Roque, sabi niya meron daw silang contingency plan if ever na nangyari yung paghuli nga daw kay Digong.
Pero ang contingency plan nila, 'di ba, ay ang gumawa ng fake news. Kasi kung si Harry Roque alam niya kung na kung alam ba niya ang sistema ng ICC, aba, bakit gusto niyang ipa-delay ang hearing? Gusto din niya na ipabasura sa ICC ang kaso ni Digong agad-agad at ang sinasabi nga ay yung paghuli ay illegal. Mali ang paraan ng paghuli. Umalis na tayo sa ICC pero ang pinagdidiinan ng mga DDFs at ng mga ibang mga abogado, mga ilang personalidad ng mga pro Duterte, pinagdidiinan nila na dapat daw sundin ang rules ng ICC na dalhin si Digong sa korte. Di ba parang napakahirap ispelengin itong mga DDS na to. Pinagdidiinan nila, we are not under the jurisdiction of ICC. Pero gusto nilang i-apply ang rules ng ICC sa paghuli kay Digong. Kaya nga itong si Miguel Dea, ewan ko kung pinayuhan ito ni Harry Roque, kung pinag-usapan nila yan, ayan ang kanilang sasabihin. Sa initial hearing ba yan sa unang appearance ni Digong sa ICC court. Ewan ko kung sila nag-usap niyan o si Miguel Dea lang. Pero 'di ba, halatang-halata na hindi nila alam, wala silang alam at palpak ang kanilang mga drama, 'di ba? Sinabi debilitating health condition daw si Digong. O ano, sinagot kagad nung si Motok, ano sabi? Pinatignan ni ka namin yan, physically fit, mentally fit, aware siya sa mga nangyayari sa kanya. Di napahiya. Yung style ng mga abogado, kapag kaho nasa hearing sa local court dito sa Pilipinas, hindi pwedeng gawin dun sa International Criminal Court. Kaya nga hindi basta-basta pwede kang mag-appear or kumatawaan doon. May mga proseso pa para kilalanin ka bilang defense counsel o prosecutor. Dahil hindi basta-basta ho ang trial doon. Hindi napapakiusapan, hindi nakukuha sa drama, hindi nakukuha sa paawa, higit sa lahat, hindi pwedeng bayaran, hindi mababayaran ang mga judges sa International Criminal Court kasi nakatutok dyan buong mundo. Pinapangalagaan nila ang institusyon nila at ang kredibilidad ng korte at ng mga individual personality. Diyan po sa International Criminal Court. Hindi ko sinabi na sa local court dito sa atin ay lahat ay mataas ang kredibilidad. Meron ho talagang ang kredibilidad ay medyo napapagdudahan. Alam mo na, marami nang kinasuhan sa Pilipinas ng mga politiko anong nangyari. Na-dismiss, drama-drama lang, hindi nakukulong. VIP treatment ang ginagawa. Sa ICC, walang VIP treatment para po sa inyong kalangan. Okay? Huwag kayong padala doon sa sinasabi ng dala ng galit o dahil kapartido na kinakawawa ang dating Pangulo. Hinaharas ang dating Pangulo. Doon sa ICC, hindi po sila ganun. Pag binasahan ka ng kaso, ipaglaban mo, bibigay sa iyo ang tamang proseso at panahon. Pag ikaw may naglatag ng ebidensya, mga abogado ng complainant, ganun din ang ibibigay. Magiging parehas ang treatment ng mga mga international judges din sa ICC. Mula sa mga defense at saka prosecutor. Dokumento, ebidensya at testigo ang pagbabasihan dyan. Hindi pwede dyan palakasan. Ayan po paalaala lang. Kaya yung mga kung sino man gumagamit at sino man po nagsasabing nahaharas ang dating Pangulo, ay observation lang nila, interpretation nila. Pero sa totoo, nagsalita na nga yung judge na babae na nakatutok lang ang ICC sa kung ano ang mga dokumento at proseso. Hindi sila nakatingin sa kung ano ang init ng topic at issue, pampolitika, internal problem ng Philippine government at ng mga Pilipino. Tandaan niyo yung sinasabi ko. Please like and share ng video ito. Thank you po, Sir Mike Abe. At hindi po pwede sa ICC ang fake news. Hindi po pwede sa ICC ang style ng mga
DDFs at mga kaalyado ni Digong dito sa Pilipinas na puro paawa effect. Yun ang pinaka dapat nilang malaman. Wala sila sa Pilipinas. Hindi uubra ang kanilang paawa effect. Hindi makikinig ang ICC sa kanilang mga reklamo. Katulad no na kinidnap si Digong. Alam naman ng ICC yan kung paano hinuli si Digong. Alangan namang hindi nila malaman na si Digong hinuhuli na sa Pilipinas. Alangan namang hindi sila tumingin sa mga live coverage, sa mga live stream, sa mga live videos ng mga taong nandoon sa holding area ng Villamor Air Base. Alangan namang hindi nila tignan ang mga video na ina-upload nitong si Kitty Duterte at nung mga kasama ni Digong na mga dati niyang tauhan. Siyempre, kinakalap nila yung impormasyon na yan. Kung totoo ba na hinuhuli na si Digong. Titignan din siyempre nila yan kung meron bang paglabag sa karapatang pantao ni Digong. Titignan din nila yan kung may mali sa proseso. Kaya lang nga po, wala na nga tayo sa ICC. Kaya kahit ano pa, sa totoo lang, kumare hinila talaga yan ni General Torre, Pinuwersa, yung talagang sabihin na natin yung totoo yung ginawa na pagkidnap. Yung pagkidnap talaga na hindi na binasahan ng Miranda rights, hindi na pinakitaan ng warrant of arrest, yung talagang pwersahang isinama. Kinidnap na talaga at sinakay sa private jet papuntang Dahig. Kahit ganun pa po ang ginawa ni General Torre, wala pong magagawa na si Harry Roque, si Mijaldea at itong British Israeli lawyer na kinuha nila yung kanilang pinaka main o pinaka ano ba tawag doon. Yun yung parang leader ng mga magtatanggol kay Digong at ito nga si Sara. Nagtataka nga ako ano ba? Marunong ba si Sara dyan sa ICC? Trial lawyer ba itong si Sara, di ba? Kasi oo nga, abogada siya pero may experience kaya siya sa ganitong mga matitindi, malalakas na mga issue, di ba? Nagtataka lang ako kasi meron sigurong mas qualified kay Sara Duterte at merong mas magaling. Pero bakit si Sara pa ang kanilang kinuha? 'Di ba? Siguro si Salsal Panelo o kaya mga dating ICC prosecutor o dating ICC judge o ICC lawyer, 'di ba? Yung mga talagang may alam sa international law. 'Di ba? Yun sana na lang mga kinuha nila kasi si Sara Duterte ay halal ng taong bayan para maglingkod sa mga Pilipino, hindi para maglingkod sa tatay niya. Diba siya ay mayroong responsibilidad sa Office of the Vice President para magtrabaho. Katulad niyan, haharap siya sa impeachment trial, haharap siya sa ICC court, tapos at the same time nagtatrabaho siya as Vice President. Bakit hindi na lang mag-resign para mas makapag-focus siya sa pagtatanggol sa kanyang ama? 'Di ba? Yung impeachment. Kung sakaling magsimula ang impeachment, pwedeng wag niya siyang umattend. Pwede sigurong pabayaan niya na lang. 'Di ba? Kasi hindi naman na siya vice president kung magre-resign siya, 'di ba? Baka pwedeng hayaan niya na lang, wag na siyang magsilbi sa bayan at magtago na lang din doon sa Dahig sa Netherlands. Pwede naman siyang hindi na lang umuwi, di ba? Yun nga lang, madidiskarel ang plano nila sa 2028 presidential election. Di ba? So, ang kawawa dito, taong bayan, kasi ang taong bayan ay mapapabayaan ni Sara Duterte. Kaya nga po napakahirap bumoto ng isang kandidato na ang interes ay ang pansarili.
Hindi uunahin ng publiko, ang uunahin personal. Katulad nitong si Bongo, katulad nitong si Bato de la Rosa, puro personal yan eh. Lahat ng kandidato ngayon ni Digong, personal ang laban nila, hindi para magsilbi sa bayan. Ang kanilang advokasya, ipagtanggol si Digong, hindi magsilbi sa mga Pilipino. Magsilbi lamang sa isang tao na nahaharap sa napakatinding kaso sa kasaysayan ng mundo. Yan ang kanilang pinaka-advokasya, goal, target nila talaga na si Digong ay baka kung pwede pa nga gawin nilang santo, gagawin nilang santo yan eh. Kaya lang eh, di ba, nagmumura doon sa ating CCTV sa taas. Kung pwede lang siguro nilang gawin niya, baka ginawa pa nila yan eh. Kasi lagi nila sinasabi, the greatest president. Si Badoy, narinig ko, sinisigaw yan sa airport. Protect the greatest president. The greatest president ka pero binaon mo sa utang ang Pilipinas. The greatest president ka pero hinayaan mo na merong maging biktima ng EJK. The greatest president ka pero mas inuna mo ang mga tsekwa mong kaibigan na yumaman kaysa sa mga Pilipino. The greatest president ka pero hindi mo natupad ang mga pinangako mo like EDSA, tatapusin ng traffic, West Philippine Sea, ipagtatanggol, pabababain ng presyo ng bigas sa 7 pesos, at napakarami pang ipinangako na walang nangyari. Diba? Ang alam ko, the greatest president, yung maraming nagawa. Yung San Juanico Bridge, hanggang ngayon ay nakatayo. Longest bridge. 1979 yata nagawa yan, yung San Juanico Bridge. Pero hanggang ngayon nakatayo. Hindi katulad nung tulay na ginawa nung panahon ni Digong, 2 buwan pa lang nagagamit ng publiko, bumagsak na. Yung ba yung the greatest president? I know. Sana mamulat sa katotohanan ng ating mga kababayan na ang kanilang iniidolong si Digong ay hindi po the greatest. Marami siyang flaws, marami siyang pagkakamali, marami siyang ginawa na kailangan niyang pagbayaran. Yun ang tama. Doon lang tayo sa totoo. Marami talagang pagkakamali si Digong. At hindi po ito mangyayari kung hindi niya hinamon ang ating Panginoon. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Please support MA Pinoy TV, Mike Abe Opinions dito sa YouTube. Sir Mike Abe, salamat po sa video nyo na aking na-reactionan. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.